Magandang araw sa inyo lahat mga ka-G-Lovers. Sumidin na naman sa atin dito. So mabilisan lang tong pag-repair. So problem ito, wala siyang power. So hindi siya nag-display dyan. So hindi nag-on. So sabi na may-ari, bigla na lang daw to nawalan ng power. So yan ang alamin natin. Yan, kita nyo naman, wala siyang display. Yan. So test natin yung power supply. Baka sabihin nyo, baka sa power supply. So pinalitan ko na yan ng power supply kasi yung power supply niya talagang sira talaga. So ito bago na yan, universal na lang nga yan, 9 volts din yan. So test natin ha. So nakasalpak yan dun, 9 volts. So meron tayong 9 volts pero wala siyang power. Yan. So baliktaran kasi yung plug na yan, may pang maliit at mayroong standard. So tara, aalamin natin, baklasin lang natin to. So titingnan natin kung ano ba yung problema ng Casio na to. So bali ito na, nabuksan na natin yan, tinanggal ko na yung mga tornilyo. Ang daming tornilyo yan mga ka-G-Lovers. So medyo matagal natin bago siya naubusan ng tornilyo. So ang dami, ito tanggal na siya. So titingnan natin kung saan nagka-problema to mga ka-G-Lovers. Yan, ito yung loob niya, makikita natin. Nung binuksan natin, parang simple lang naman yung board nito. Yan, sa power supply board, tapos yung main board ay parang simple lang, hindi tulad nung mga naayos ko dati na ganitong electronic keyboard, talagang ang lalaki ng board sa loob. So ito parang simple lang, yan yung power supply natin, nandiyan na rin yung amplifier, tapos yung out, yan, yun sa kabila kulay green na board, yun yung main board, yan yung pinaka main board. So lahat yan isindi na yung parts dyan. So titingnan natin, una muna natin gagawin, dito tayo mag-check sa power source kasi wala siyang power. So alamin natin, baklasin lang natin to. So habang tinatanggalan ko ng tornilyo to, papromote muna ng ating channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe naman dyan and pahit ng notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Tapos kung sa ano naman, sa FB page nyo to napapanood, papalo, pa-like and pa-share na rin. So bali ito, nung tinanggal natin, ito yung makikita natin. Yan, binaligtad natin. So nakita ko, para may history na rin to ng repair kasi meron na tong nakita akong jumper wire. Yan, natakpan lang itong tape na puti na to. Yan, natakpan lang. So ang gagawin natin, napansin ko dito parang may corrosion, yan parang may alikabok na manipis, parang ganun. Tapos dito parang wala naman masyado akong nakita, pero resolder ko pa rin yan para sigurado tayo. Yan, input na yan ng power source natin. So ganito yung ginawa natin, nilinisan ko yan, tapos inangat ko tong brush na to, itong terminal, tapos nilinisan natin, tapos niresolder ko, tapos testing. So yan muna yung ginawa natin. Yan, nilagay ko muna siya ng contact cleaner. Yan, Philips yung ginamit natin na contact cleaner. Tapos linisan natin. Yan. So dito sa may carbon, dahan-dahan lang yung paglinis nyo. Huwag yung diinan na masyado kasi baka matanggal yung carbon. So mahirap na. So dahan-dahan lang. Okay lang dyan sa ibang parts kasi walang problema yan. Kahit lakasan mo o diinan mo dyan, walang problema. Dito lang sinasabi ko sa may carbon, dahan-dahan lang. Tinanggal ko tong itong puting tape, double sided pala to. So nung nakita ko nga, meron siyang, akala ko jumper, resistor na naka-jump pala.
Yan, nakita niyo ba yung resistor? Yan, nilinisan lang natin yan dyan. Yan, linis-linis muna. Tapos, resolder tayo. So, basta dyan sa may carbon, sinasabi ko sa inyo mga ka-G-lovers, huwag nyo lang masyadong diinan. So, rahan-rahan lang, madahan lang. Yung parang simple lang. So, napapansin nyo ba, meron ako dyan inaayos na video, okay. Yan. So, dinala sa akin. Buo na yan dinala sa akin para i-check na lahat. So, inangat ko itong terminal na to, itong contact. Inangat ko ng konti. Baka kasi pwedeng mangyari hindi umaabot. Or dahil sa carbon lang. Or baka kailangan ng resolder. So, yan yung mga senaryo na pwede natin gawin. Yan, inangat ko na siya. Yan, pagkatapos natin mag-angat nyan, syempre resolder tayo. Yan, dito tayo sa DC jack nya, i-resolder natin. Tapos, salpak tayo ng power supply natin na DC. Tingnan natin kung may supply o magkakaroon na ba. Nakita niyo ba yung jumper na resistor? So, hindi ko na yan ginalaw. Kasi baka maging komplikado pa. So hindi ko na rin i-analyze kung para saan yun. So pwede ko naman i-analyze kung para saan yun, pero hindi ko naman ginalaw. So baka may purpose din yan. So pinainit ko lang yung ano natin, yung soldering iron. Kasi yung adjustable na soldering iron ginagamit natin, na kasi siyang naghihinto pag hindi mo siya ginagamit. So pinainit ko muna yan. Tapos ito, resolder na lang natin. Yan. So, dyan lang muna tayo magpo-focus. Pag hindi to gumana, check tayo. Papunta tayo dun sa mga resistor nya, capacitor. So, wala akong napansin dito na voltage regulator yata. Parang wala akong napansin. Ang nakita ko na lang dyan, yung IC na para sa amplifier ng speaker na to. So, yan na lang yung napansin ko. So, nilinisan ko dito para maalis yung mga tilamsik na lead, saka maalis na rin yung flux. Okay, so ayan mga ka-G-lovers, almost matapos na tayo. So titistingin na lang natin to. So aalamin na lang natin. So ganyan lang. Yung iba nito na inayos ko noon, medyo komplikado pag inaayos, lalo sa mga key na nagmamalfunction. So medyo mahirap-hirap din yun. So alam ko meron nabibili na mga key sa online yan, pero dahil dito kami sa probinsya, so medyo wala yan dito. Online talaga aasahan namin, pero matagal bago dumating. Pero pwede naman gawa ng paraan din. So in-entertain ko muna dyan yung customer natin mga ka-G-lovers. So magtitest na tayo, titingnan natin kung okay na ba yung supply nito na umabot dito sa board. So yan yung sinasabi ko sa inyo na plug na ginagamit ko sa power supply, baliktaran. Meron pang maliit, tapos yung standard. Yan, plugin lang natin to. Yan. So test tayo kung nagkaroon ba ng supply dito sa DC na to, jack. So umabot naman siya, baliktad lang yung multimeter natin, kita nyo naman 9 volts, umabot naman siya. So gagawin natin, so testingin natin ng actual, lagay lang natin to, takip lang natin to, tapos tornilyuhan natin para makapagpindot tayo ng power button o slide na to, para ma-slide natin. Kasi pag hindi natin tinorilan, hindi yan kakapit. So yan muna yung gagawin natin, tapos titesting tayo. Pero okay yung power supply, oh. Tingnan nyo maigit, tinest natin, umabot. Yan, umabot siya dito.
So papunta siya dito. Yan, umabot naman. Yan, dito sa filter niya, capacitor, umabot naman siya. So ibig sabihin, okay na yung daloy ng supply natin kasi umaabot naman. Okay. So goods na tayo. So tanggalin lang natin to, tapos kabit natin, lagyan natin ng tornilyo. Yan, ipitin natin na maigi para umabot. So ito, tinis natin yung filter capacitor niya, umabot naman siya. So ibig sabihin, okay na yung power supply natin. Tornilyohan lang natin to. So sa mga baguhan, baka maka-experience kayo nito. So ganyan lang yung pag-repair niyan. So hindi naman masyado komplikado, maliban na lang pag may tama yung mga key. Talagang mahihirapan kayo yung hindi tumutunog na key. So diyan kayo magkakaproblema niyan. So plug-in na lang natin. Yan, naipit ko na rin kahit hindi pa kompleto yung tornilyo natin. Tingnan natin kung pumower ba. So ito, in-slide ko lang yung power switch. Kita nyo naman, yan, slide lang natin to, slide lang, hindi pa pala na umabot. So kita nyo naman, nagkaroon na siya ng display ng pag-slide natin. Yan, may tunog na rin siya. So bali yan na mga ka-G-lovers, lahat na tumunog na to. So pag nakabandang taas yan, may parting hindi siya tumutunog. Dapat may tama lang na position yung switch. So pag nasa may gitna yung pagka-switch mo, lahat to tumutunog. So dyan o, sa gitna na to ito. May tatlong position kasi yan. So ito na mga ka-G-lovers, tapos na tayo. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayong natutunan na tutorial natin na to. So thank you.